Hello. Kumusta, men? Adlaw katong tanan. So na magsampiak. Here we go again. Buhay Amerika Duterte loyalist magingon nga. Kung adunay nahidugmo, thoughts to mga kapag kaluya. Ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. Mga sampiak kung saan mo kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mabuhay po tayong lahat. At sa mga di pa nakapagsampiak, sana magsampiak kayo sa mundi kong channel. And time check, it is now 12:51 in the morning. August 8 of September 2024 and Sunday na dito sa Brooklyn, New York. So panggabi po tayo as usual. So pa ngayon Sabadong shift. Bukas one more shift before off ako sa Monday. So panggabi, sanay tayo sa gabihang duty. Kahit nung nasa Pilipinas pa, nagtatrabaho tayo sa journal company, call centers, pero halos panggabi. Nasa journal company ako, 3 shifting rotation. Pero pagbalik sa umaga, gusto kong nakipagpalitan ako sa mga kasamaan ko kasi gusto ko talaga yung panggabi na duty. Pero pagtataas na yung edad natin, medyo magka-diferensya na. Dati parang vampire ako, paggabi alive na alive. Ngayon, medyo sasakit na yung mga calves natin. 41 na tayo Kung kaya hindi talaga advisable sa mga matatanda itong panggabi na duty kasi maka-apekto din sa kalusugan mo. Dito tayo trabaho sa hospital ito talaga mga healthcare system sa mga healthcare facilities. Lagi tayong nakatayo kaya medyo sakit yung mga calves natin. So mga kasampi ka na pang pili natin pag-usapan. Alam natin na mga kaganapan dyan sa Pilipinas. Maraming mga kapalpakan na nangyayari or ginagawa ang ating mga gobyerno na panakip-butas nila para hindi ma-focus ng taong bayan yung major problems na meron tayo. Kaya itong gobyerno, ito ehekutibo, daming problema. Ngayon, natabunan na, lalo na yung paghikayat na mag-undergo ng hair follicle test ng presidente. Tapos yung problema sa baha, kunting ulan lang, baha kagad. Hindi ito natugunan. Alam naman natin na may ginagastos ng 1.4 billion a day para sa flood control system dyan. Pero ang napag-alaman natin wala pala. So, sana punta yung pera. Tapos yung mga, ngayon nakapokus sila sa pag-aresto kay Goo dito sa KOGC, doon sa isa yung teenager, hindi na teenager kasi 24 na yun si Ong ba yun. Pero ang nakakatawa, itong si Abalos, puro palpak yung mga ginagawa Ayun, nagpa-private plane or private chopper, kinuha si Alice Go doon sa Indonesia. Yung doon, gastos yun ng gobyerno, siyempre, special mission yun kasama si Marvel. So, ba't ba ganon yung special treatment yung ginagawa nila or ginawa nila? Siyempre, sa tingin ko, gagamitin yan si Alice Goo para idiin talaga si Tatay Digong about sa Pugo. Ang ganda pala ni Alice Goo, no? Pero yung nakakapagtaka, tumakas na nga siya kasi may death threat daw ganun. Pero parang tuwang-tuwa pa Ang ganda ng selfie niya, nagkumikindat-kindat pa. Tapos doon si Abalos nag-flirting pa So, nakapagtataka. Parang may niluluto silang mission. Ganun.
At doon naman sa ano naman, sa Congress naman, sa lower house, doon, yung mga ano, Kasandraong, yun naman yung niluluto nila. Kasi alam naman natin na idiin doon si Harry Roque naman, di ba? Tapos sa KOGC naman, si Pastor Kibuloy, mga 15 to 16 days na sila dyan. Wala pa rin nangyayari at gusto nang tumira dyan si Tory. At alam naman natin ang kabuuan nitong lahat. Ang patungo yan eh, kay ano yan, sa mga Duterte talaga yan. Kasi alam naman natin na ayaw na nila makabalik itong mga Duterte. Kaya gagawin na nilang lahat. Kahit mali, kahit ano, kahit baliin pa ang batas, basta ano lang sila, makuha lang yung minimithi at ninanais nila. Ganyan kadumi ang laro ng politika. Lalong-lalo na ang administrasyon ngayon eh. Kung baga, ano, nilampasan niya ni Marcos Jr. yung mga ginawa ng tatay niya. Lalong-lalo na ngayon na lahat na mabayaran na o nabayaran na. Social media, like mainstream media, ganun. Sa kanila na lahat. Mga newspapers, mga radio, television. Kasi sila din yung nagmamayari or sila yung may malaking shares dyan. Wala na talaga. Wala na patutunguhan ang bansa natin. Maghihintay na lang tayo sa tamang panahon at sisingilin natin silang lahat. Kung kaya sa 2025 senatorial election, siguraduhin natin na hindi tayo mabubudol dyan, lalo na sa mga sa mga machines na gagamitin nila. Dapat makatuon tayo dyan. Saka ibuboto natin yung line-up sa mga Duterte. And as well as the 2028 presidential election, kung sino yung tatakbo dyan, si Sara ba or basta mga Duterte ang gusto natin eh. So kaya suportahan natin to, laban tayo, labanan natin ng mga katiwalian. Ang laban natin ay laban ng ang laban ng Duterte ay laban natin lahat. Kasi para sa bayan ito eh. Kung kaya gagawin natin ang lahat para lang talaga maibalik natin yung namimiss kasi natin yung 2016 kung saan si Tatay Digong yung presidente natin. Nagkaroon kasi tayo ng presidente na talaga, kung baga very well talaga successful, natin, basta overachiever talaga. Sa lahat ng mga dumaang presidente, wala nang makakatalo dyan kay Tatay Digong. Kaya ngayon, namimiss natin yung pamumuno niya. At ngayon, sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid, lalo na dyan sa Pilipinas, magmasid-masid tayo at magtulong-tulong tayo kasi wala na, pati mga lahat sa kanila na lahat ng mga departments. At may mga social media influencers na bayaran na rin yung wala na. Pati si HR na laging tumutulig sa dati sa panahon ni Tatay Digong. Ngayon, na-comfort na ng administrasyon ngayon eh. Tapos ang laki ng budget na nakalaan sa kanila annually. Ngayon, 2024, almost 1 billion, 976 yung million yung hinihingi. So, kung kaya ayaw talaga nila yung gusto talagang paboran talaga nila yung nito. Itong lower house kasi sila yung magbibigay ng diyan, pundo. Kapag hindi nila mapasaya yan si Tambaloslos, wala silang budget. So kung kaya dito sa usapan ng mga human rights, wala talaga tong si HR. Wala talaga, hindi gumagalaw. Tingnan mo sa KOGC, nag-iimbestiga pa lang habang may namatay na at mga ilang days na. Wala talaga.
Alam naman natin yung mga nasusupil na yung mga karapatan doon sa everything good? I need a week from what they call the FMLA. Oh, the SR-70? Huh? SR-70 for what month? When they're gonna give it to me? They're not gonna give it in October. It's too late. No, September for the October. It's too late. I don't think so. It's too late because usually the like 45 days before the day, he will give you October. What do you want? Second week of October. Yeah, they will give it to you for sure. To do it later. Yeah. How many days do you want? 1 week. 1 week. Yeah, they will give it to you for sure. Because you know Christmas gonna come. Yes, they will give. Because they Which have a one you will? certain time. They Which have a certain time they're not gonna give you. which one you will take off? The New Year or Christmas? No. For to work? No. I'm talking about the FMLA. The FMLA is for October. Yeah. But for December, you will work for Christmas or New Year. Let's You see don't. when you work. We work Christmas or New Year. I think we work Christmas. This year we work New Year's. So we will see, or we can even Eh? change it. Change it. That's what I told you. They have 80 bed. We 33. We get 7 beds. Mm. Yeah. Hey, we have New Year like a year. Eh? Gyps have for bien, papa. Oh. Mais that's why I know ball guess you. But people well là. We get back home. Yeah, Ben Toto. They have a certain time which they don't leave. You know that. Mm. I don't know what they exactly. I think you know that's why I come ask you. Yeah. So we will see. But I will help you for that You want to check the application. calendar first? Yeah, we can check. Mr. Lamy. Ki Daniel la yung pa bay vacances la? Ki Daniel la yung pa bay? Busy medyo kasampiak. So, ano lang muna. Dito lang muna kasi Summer seulement? may magpapatulong sa akin. No, I'm Kasama talking na sa about trabaho. October, November, December. But at least, ano ba sa mas basid-basid lang tayo November, December. sa mga kaganapan. Maraming salamat. Thank you.